and ask yourself, where do you spend your time? Saan mo inuubos yung iyong oras at panahon? Alam niyo po, nalulungkot ako, no? Pag minsan, nagbabasa ako sa mga comments sa YouTube, sa Facebook, dito po sa ating mga homily. Meron talagang tao napaka-negatibo. Meron tao puro na lang galit, puro pangungutya. Nakakalungkot na napaka-iksi na lang ng oras at panahon natin. Pero saan inuubos ng tao? Paglalabas ng kanyang galit. Alam ko naman po, hindi galit sa akin eh. Merong iba pang issue o problema sa buhay niya. Doon lang niya nailalabas eh. Kaya lang, di ba, nakakaawa, nakakalungkot. Yan yung nakakalimutan ng napakarami sa atin. Kala natin forever tayong buhay dito sa mundo. Kaya naman, we take it for granted. Binabaliwala natin. At saan natin inuubos ang ating oras at panahon? Doon sa mga bagay na hindi nakakapagbigay sa atin ng tuwa at galak. Sa ating mga galit, sa ating mga sakit ng loob, sa ating mga pangamba. Please, spend your time wisely. Habang nakikita mo pa na umaandar pa ang panahon sa iyong buhay, smile because God is giving you a gift, the present. And never compare yourself to others. Anong sabi nila? Comparison is the thief of joy. Pag tinitignan mong ibang tao, pag kinukumpara mong iyong sarili sa iba, mawawala ang iyong tuwa at galak. And never ever compare also your past to your present. Meron mga iba kasi sinasabi nila, buti pa noon, wala akong problema. Noon yun eh. Tapos na yun eh. Kahit na may problema ka ngayon, wag mong kalimutan, meron pa ring grasya. Hindi ka naman papabayaan ng Diyos na mabuhay na walang grasya. Dahil pag walang grasya, anong ibig sabihin? Patay ka na. Di po ba? Grace can only be available through time. Without time, you will never experience God's grace. That is why, be more thankful, be appreciative, smile, be happy because you have time. Pangatlo at kahuli-hulihan, smile because you have a loving God. Ngumiti ka dahil meron tayong isang mapagmahal na Diyos. Minsan may mga tao na may problema. Naririnig ko po, sabi nila, Father, Diyos na lang kinakapitan namin. Father, yung salita na lang ng Diyos, yung homily nyo nagpapalakas sa akin. Tingnan niyo po yun, no? Kahit na sa mabigat, mahirap na sitwasyon, at least nakikita pa rin ang Diyos. At yun yung nagiging dahilan para lumaban, magpatuloy. Tayo ay nagpapasalamat. Dahil kung babasahin nyo sa Biblia,